Isang mabait at mapagmahal na anak at kapatid si Meredith. Ni walang tulak kabigan sa dalaga, pero isang pangyayaring susubok sa kanya. Nagawa niya magpanggap bilang asawa ni Armando Del Rio, ang asawa ng twin sister niya na si Melanie. Dahil likas ang kabutihang loob, ginawa niyang pagpapanggap para isalba ang kasal ng mahal na kakambal nang iwan nito ang asawa at sumama sa ibang lalaki. May pag-asa pa kayang maayos ni Meredith ang relasyon ng dalawa kung siya ang araw-araw pinarurusahan ni Armando para sa kaparasahang dapat ay sa kakambal niya. Paano kung hilingin ni Armando na sumiping sa kanya? Kaya pa rin kayang isakripisyo ni Meredith ang dangal para sa pagmamahal sa kapatid? At paano kung pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya, biglang bumalik si Melanie kung kailan ramdam na niya ang pag-amo ni Armando? Melanie's POV. Armando, please, magpapaliwanag ako. Luhaang sabi ni Melanie habang nakasunod at halos kalad ka rin ng asawa, papasok sa loob ng manson. This is the end of your shit game, Melanie. Ngayon ibibigay ko ng kalayaan mo. Gusto mong sumama sa lalaking yon? Then be it, for all I care. Nanggagaliitis si galit si Armando. Ang mga ugat nito sa leeg at ulo tila maglalabasan sa tindi ng gigil. Ano ba naman ang problema ninyong mag-asawa, iho? Humahangos na sumulpot ang mag-asawang Del Rio dahil sa gulong lika ng sigaw nito. Pinaglilipat-lipat ang mga tingin sa kanilang dalawa. Napahilamos to sa mukha bago sumagot. Tanungin niyo ang magaling na babaeng yan. Naka-check-in sa motel kasama ng kabit niya, mama. Is this true, Melanie? Malumani na tanong ng ginang na nagpabaling sa kanya. Di siya nakasagot. Ang ulo niya tila napako sa sahig pero muling umangat nang marinig ang malalaki at malalakas na hakbang ng asawa pamadhig sa hagdan. Saglit lamang nakarating ito sa itaas at nagbabang muli ay bitbit ang talaksa ng damit niyang binaklas niya sa closet. Here, go to hell. Sumama ka sa lalaki mo. Inihagis ito ang mga damit at maleta niya sa sahig. Tsaka nagtatagis ang bagang na bumalik sa itaas. Hilaman sa luha kanina dahil sa pagkahiya, taas noong nilisan ni Melanie ang bahay na iyon. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon, ang sumama kay Benedict. Mula sa bahay ng asawa, nagpahatid siya sa apartment ng Kalaguyo. Masaya siya. Masayang masaya na sa wakas nakalaya na siya sa asawa. I'm glad na magkakasama na tayo, babe. Tinig ni Benedict nang salubungin siya sa gate. Inakbayan siya nito at giniya papasok sa loob. Me too. Dahil hindi na ako pwedeng umuwi kay Armando. Galit na galit siya sa akin. Sa atin. What? You are so impossible, Melanie. Mulalas ni Meredith sa sinabi ng kapatid. Mula sa pagmimix ng kape sa kanyang cafe, natilihan siya. Nangunot ang noon niya at nabitawan ng hawak. Makinig ka muna, Meredith. Pinalayas ako ni Armando na gusto ng parents niya na bumalik ako roon para ayusin ang relasyon namin. Pero ayoko na talaga. Bakas, sa tinig nito sa kabilang linya ang pagkadesperada. Pero hindi ko kayang gawin ang pinapagawa mo this time, Melanie. Walang matinong taong gugusting magpanggap na asawa ng kakambal niya. Sabi niyang di maiwasan na mapailing. Sa isip, napaka-imposible talaga ng kapatid. Please, Meredith. Makikipagbati ako sa mommy at daddy kung yan ang gusto mo. Pumayag ka na, please. Wait, ang sabi mo, ayaw mo na, di ba? So bakit kailangan ko pang palitan ka sa buhay ng asawa mo? Naguguluhang tanong niya. Dahil ayoko ma-freeze ang mga accounts ko, Meredith. Isa pa, tinawagan ako ng mama na umuwi na. Nakausap na raw nila si Armando. Look, isang linggo na ako nakatira with Benedict at aaminin ko. I am happy with him now. Please, pumayag ka na. Gaya na sinabi ko, makikipag-ace ako kay mommy at daddy. Pumayag ka na, please. Kahit mag-isa, napaikot ng hindi oras ang eyeballs niya. Lumabas na rin ang totoo. Ayaw nitong putulin ni Armando ang sustento rito dahil hindi nito kayang mabuhay ng walang luho sa katawan. Sigurado ka ba? Aaminin niyang bigla siyang natigilan. Kung kanina desidido siyang hindi ito pagbigyan, ngayon, nagtatalo ang puso't isip niya lalo't alam niya, matutuwa sigurado ang mommy niya kapag nakipag-ayos dito si Melanie. Oo, I promise. Magkita tayo, ihahatid kita sa manson. When Armando moved closer, saglit tumigil ang paghinga ni Meredith. Walang pagitan ng mga katawan nila. Hindi siya sigurado kung kaninong tibok ng puso ang naririnig niya, pero marahil ay kanya. Hindi niya kasi alam kung nervyos o excitement ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya hihimatay na siya sa mga susunod pang sandali.
Kaya niyang tanggapin ang pasulpot-sulpot na panunumbat ni Armando at pagpukol nito na masasamang tingin sa kanya. Kahit pa madalas pakiramdam niya, ikatutunaw niya iyon. Pero ang ganitong sitwasyon hindi niya napaghandaan. Una sa lahat, birhen siya. Birhen siya sa lahat ng bagay dahil hindi pa siya nagkaroon ng nobyo sa edad niyang 25. Kaya hindi niya talaga alam kung bakit hindi niya naisip na posible ang bagay na to nang pumayag siya sa gusto ng kakambal na magpanggap na asawa ni Armando Del Rio. Armando, wait! Alanganin niyang sabi, tsaka ito bahagyang itinulak ng tangkain nitong kalase ng buhol ng roba niya. What is wrong with you? Bulyaw nito. Mabuti na lang at napigilan niya ang sariling mapapitlag. Ano kasi Armando? Wala siyang mahagilap na sasabihin. Ramdam niya mas lalo lumakas ang tibok ng kanyang puso. Mabubuko na ba siya? O mas magandang umamin na lamang siya kay Armando? Nag-aagaw ang puso't isip niya sa dapat niyang gawin at ilang sandali siyang natahimik. What? Untag nito sa pananahimik niya. Masama ang pakiramdam ko, Armando. Sa wakas, nagawa niyang sabihin. Pinilit niyang bumangon at dalidaling tumayo rito para ayusin at pakalmahin ang sarili. For God's sake, are you kidding me, wife? My dear wife? Every time nagkakandara pa ka para lang sa atensyon ko, and now, tumatanggi ka? Bakit ha? Dahil mas magaling magpaligaya ang lalaki mo? Come on, tell me. Padaskal na rin tong umalis ng kama at tinarap siya. Halos panindigan na naman siya ng balahibo dahil sa taas ng boses nito, bukod pa sa panilisik ng mga mata. No, hindi ganoon Armando. Masama talaga ang pakiramdam ko. Humigpit ang hawak niya sa buhol niyang kanroba na tila ba makukuha na siya ng lakas doon. Nakita niyang inis na sinuklay nito ang mga daliri sa buhok at pumihit patungo sa may pinto habang ang mukha'y nanatiling madilim. Saan ka pupunta, Armando? Nagawa niyang itanong bago ito tuluyang makalabas ng silid. Sa impyerno! Sigaw nito bago pabalibag na isinara ang pinto. Noon naman ang lulumong napaupo sa gilid ng kama si Meredith. Ngayon pa lang parang gusto na niyang mag-back out sa kasunduan nila ni Melanie. Tila hindi siya tatagal at mamamatay siya sa nerbiyos sa klase ng asawang mayroon ng kakambal. Batid niyang may dahilan ng lahat ng galit ito para kay Melanie na ngayon siyang sumasalo. Pero iba pala kapag narito na siya sa aktwal na sitwasyon. Napahugot siya ng malalim na paghinga. Mag-iisang linggo na buhat nang maparito siya sa mansyon ng mga Del Rio, ngunit hindi pa rin siya sanay. At mukhang hindi siya masasanay. Dahil pagkatapos siyang palihim na ihatid dito ni Melanie, hindi na siya makontak ng kakambal. Ayaw niyang isipin pero mukhang napasubo siya sa pagpayag ng papagkap na Melanie. Hindi rin niya alam kung nakipag-ayos na nga ba ito sa mga magulang nila gaya ng sinabi nitong magiging kapalit ng pagpayag niya. Ayaw naman niyang tumawag sa bahay nila at magtanong sa mga magulang dahil baka makahalata lamang ang mga ito. Magtatayo sila ng cafe sa Bataan ng isang kaibigan. Yon ang sinabi niya sa mga magulang na dahilan kung bakit matagal-tagal siyang mawawala. Matapos magmuni-muni, pinasya niyang magbihis na at lumabas ng silid. Nagtungo siya ng kusina at doon, dinatnan niyang naghahanda ng hapunan ng mga kasambahay habang nakabantay si Mrs. Del Rio. Nakita siya nito at tagling ngumiti ang ginang. Tama nga ang sinabi ni Melanie. Mabait na mga biyanan nito at walang ibang gusto kundi maging maayos ang relasyon ni Armando sa asawa. Kamusta, iha? Nasaan ang asawa mo? Sana isinabay mo na siya sa pagbaba mo. Magiliw nitong sabi habang tinitiklop ang tila recipe book na tangan. Umalis ho si Arman, mama. Alanganin niyang sabi. Pihadong magtatanong na naman kasi ito kung anong nangyari at biglang umalis si Armando gayong malapit ng maghapunan. Nangunot ang noon nito na inakala niyang dahil sa pag-alis ni Armando pero mali siya. Iba ang lumabas sa bibig ng ginang. Kailan mo pa tinawag na Arman ang asawa mo, iha? Oho, nito lang ho, ma. Naisip ko lang for a change. Nagawa niyang sabihin kahit ang totoo, muntik na siyang mag-walkout sa sobrang kaba. Okay, nag-away na naman ba kayo, iha? Puno ng kuryosidad ang tono nito, tsaka siya giniya palabas ng komedor at dinala sa sala. Na magtapat sila sa leatherette sofa, kumapit to sa isang braso niya para sabay silang maupo. Hindi naman ho. Kaya lang ho kasi naglalambing si Arman, mama. Hindi ko napagbigyan. Hindi niya maintindihan. Pero animo natural ang pagsusumbong niya sa ginang. Alam mo, iha,
Tayong mga babae ang may hawak kung paanong lalong mahuhulog sa atin ang ating mga esposo. Just give in to his wishes. Nasa atin ang formula, ika nga. Isang pilit ng ngiti ang sinagot niya sa matandang Del Rio. Tatandaan ko ho yan. Mama, nang gabing iyon hindi nila kasabay sa hapunan si Armando. Nakahiga na siya ngunit ito'y hindi pa rin bumabalik. Mukhang nagalit talaga ito pero mas nanaisin niya na yon. Naisip niyang mas mabuti pa nga siguro yon dahil kahit papaano makaiwas muna siya rito. Ihahanda muna niyang ganap ang sarili at kung posible, uurong na siya sa kasunduan ni Melanie. Kailangan magkausap sila ng kakambal. Sasabihin niya rito hindi niya kayang pangatawanan ng kanilang plano. Gusto niyang magkaayos sa mga magulang at kapatid pero dapat yata hindi niya isugal ang sarili. Sigurado na siya ngayon na madaragdagan na naman lalo ang galit ng mga magulang kay Melanie dahil sa ginawa nila pero wala na siyang magagawa. Mag-uumaga na halos nang sa wakas, narinig niyang dumating pa ang kotse ni Armando. Nagtulog-tulugan siya at inihanda ang sarili sa pagpasok ito sa silid pero bigo siya. Walang Armando ang pumasok sa kwarto ng gabing iyon. Kinabukasan, maaga pa rin nagising si Meredith kahit na wala naman siyang tulog halos. Pasado 7:00 na lumabas siya ng silid para sumabay sa oras ng almusal. Dito kasi sa bahay ng mga Del Rio, sabay-sabay dapat kumain hanggat maaari. Napahinto siya sa tapat ng guest room, nakanagdog ng kwarto niya dahil tila naririnig niyang nakabukas ang TV doon. Akmang lalapit na siya para marinig yung mabuti nang biglang lumabas si Armando at huling-huli siya nito sa gusto sana niyang gawin. Hiyang-hiya siya at hindi malaman ko anong gagawin. Sa huli, nagyuko siya ng ulo para umiwas sa galit na naman itong mata. What are you doing? Singhal nito. Nag-uumpisa na namang magrigodon ang tibok ng dibdib niya dahil eto na naman ito. Pinagsisigawan na naman siya. Ha? Wala. Narinig ko kasi naka-on yung TV. Pakikinggan ko lang sana. Dito ka ba natulog, Armando? Utal-utal na sambit niya dahil sa nervyos na lumulukob na naman muli sa kanya. Kung tutuusin, dapat sanay na siya dahil sa tuwing kaharap ang lalaki, hindi naman siya nito kinausap ng hindi nakasinghal. Wala kang pakialam, okay? Yun lang, at tuloy-tuloy na itong nanaog sa hagdanan. Hindi niya maintindihan, pero nakakaramdam siya ng kahungkagan sa paraan ng pagtrato nito sa kanya, kahit pa nga para kay Melanie iyon at hindi sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi tahimik na sumunod dito. Nakaupo nito sa dining table, kaharap ang mga magulang pagdating niya roon. Iha, maupo ka na. Sambit ni Mrs. Del Rio nang makita siya. Siya nga naman, Iha. Segunda naman ang ama nito. Si Armando walang pakialam na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Nasa pagkain ang buong atensyon nito at dire-diretso ang pagsubo. Iho, kailan ipa-finalize ang lineup ng partido ninyo? Tanong ni Mr. Del Rio sa anak na noon lamang nagangat ng tingin. This weekend, Papa? Dapat pala, Iha. Magpasuka tayo ng damit na isusuot mo sa pagtitipong yon. Ani Mrs. Del Rio sa kanya. Wala siyang reaksyon pero kita niyang nagsalubong kaagad ang kili ni Armando at binalingan ng ina. And what do you mean by that, Mama? Naturalmente, para isuot ni Melanie sa party, Iho. Kailangan presentable kayo mag-asawa. Hindi ba't ikaw kamong may damit na? Nakangiting sabi ng mabait na ginang. So ang plano mo ba? Pumunta ka roon na mag-isa, Iho? Natural hanapin ang partidong asawa mo. Anang ama nito. Kitang-kita niya kung gaano kadilim ang anyo ni Armando nang tingnan siya. Siguro kung kaya lang siya nitong tirisin sa sobrang galit sa kanya, ay matagal na nitong ginawa. Then bring her to your designer, Mama. Malamig nitong sabi. Yeah, total nag-abiso na ako kay Katya. Sambit ng ginang na ang tinutukoy ay ang baklang designer at stylist nito. Mama, sa tingin ko hindi na kailangan. Marami naman akong formal wear na po pwedeng isuot. Aba, anong nangyayari at gusto mo yatang magsuot lamang ngayon ng lumang damit, Melanie? Dati-dati malayo pang event na dadalohan mo. Well prepared ka na? Anyway, sumama ka na sa mama. Total, kailangan mo maging maganda sa mata ng mga taga San Miguel? Yun lang naman ang magiging papel mo kaya't sulitin mo na. Sarkasikong sabi ko. Armando, saway ng ama nito. Excuse me, may lalakarin pa ako sa Kapitolyo? Idinampi nito sa labi ang tablecloth at saka tumayo. Matapos itong humalik sa pisngi ng ina ay tuloy nang lumabas ng komedor. Paglabas ito'y kitang-kita niya sa mata ng mag-asawang Del Rio ang awa para kay Melanie.
Maging siya'y naaawa sa lagay ng kakambal, lalo at tahasang inaamin ng asawa nito na pang-display lamang si Melanie para sa darating na eleksyon. Gabi na nang umuwi si Armando. Mula sa bintana ng kanyang silid, kita niya, sumusuray ito habang naglalakad papasok na mansyon. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto para salubungin ito dahil maaari itong mahulog sa hagdanan sa klase ng lakad nitong iyon. Eksaktong kabubukas nito ng pintuan sa ibaba nang maabutan niya. Armando? Sinalubong niya ito at takmang dadaluhan, ngunit tinabig siya nito. Gayunman ay umaagapay pa rin siya dahil hindi naman niya kaya na makitang mahulog na lamang ito sa hagdanan. Go back to your room. Singhal nito nang tangkain niyang hawakan ito sa siko. Aalalayan lang kita. Tingnan mo nga ang itsura mo. Sa ayos mong yan, hindi mo kayang umakyat. Aniya na ang tinutukoy ay ang paggabay na lamang halos ito sa barandilin ng hagdanan. Bakit ba bumaba ka pa? Leave me alone, Melanie. Lasing na lasing man to, ay tuwid pa ring magsalita. Come on, Armando. Do not be that rude. Sa pagkakataong yon, sinampay na niya ang isang braso nito sa kanyang balikat at tuluyan itong inalalayan na makaakyat. Stop it, Melanie. Hindi bagay sa'yo. Patuloy ito sa pag-iinsulto kay Melanie pero hindi naman na ito tumutol pa. Maya-maya naramdaman niya ang halos buong bigat nito ay nakadagan na sa kanya. Hindi na rin ito nagsasalita kahit naisip niya marahil nakakatulog na ito. Buong sikap niya itong inalalayan. Kulang na lamang mangudgod siya sa may kataasan din na hagdanan dahil sa bigat nito. Kung sa bagay malaking lalaki si Armando kaya given na yon. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas marating nilang hallway sa itaas. Saglit siyang huminto para ayusin si Armando. Lumipas pa ang 5 minuto at sa wakas, naipasok niya ito sa silid nito at ni Melanie. Hinihilod niya ito at binagsak sa kama. Ang mga paa nitong nakakawit, sinampan niya at saka inilis ang sapatos nito, maging ang mga medyas. Ngunit ang mga damit nito ay hindi niya kayang alisin. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng lalaking hubad. Isipin pa na kapag binihisa niya ito ay sigurado, madadaiti ang mga palad niya sa katawan ni Armando. Naisip niyang baka magising pa ito habang ginagawa niya iyon at manumbalik na naman ang kagustuhan nitong sumiping sa kanya. Sa huli, hinayaan niya na ito sa ganong ayos. Saka na siya lumapit sa guest room na tinulugan ito na nagdaang gabi. Sa party ng partido, kung saan ipa-finalize ang line-up para sa darating na local elections, pilit ni Meredith na ipinta sa labi ang isang totoong ngiti. Ginawa niya iyon magmula nang bumukas ang pinto ng kotse ni Armando. Ito na may nakaalalay sa kanyang siko at todo dikit sa kanya na tila isang totoong mapagmahal na asawa. This is my wife, Melanie. Pakilala pa nito sa kanya sa harap ng mga politikong naroon. Wala pa ring kupas ang asawa mo. Mayor? Makahulog ang sabi ng isang konsehal na kasama nila. Dapat bakunin mo ang asawa mo, Mayor. Uso ngayon ang mga agaw ng asawa, lalo pat maganda kagaya ng asawa mo. Sabi naman ng isang babaeng kongresista na napansin niyang kanina pa iba ang tingin sa kanya. Kaya nga madalang ko lang ilabas si Mrs. Congressman Pabirong sagot pa ni Armando. Kitang-kita ni Meredith nang pumakla ang ngiti nito bago siya tapunan ng pailalim na ng uuyam na tingin. Sa paglipas ng panahon, hindi ito umaalis sa kanyang tabi. Sa kistap ng mga kamera nakakambal na yata ng mga ganoong pagtitipon. Game na game ito at tila inaaral din itong mabuti. Ang bawat ngiting pinawawalan. Sa tuwin ay halos magkiskisa ng kanilang mga katawan na bagamat ikinaiilang niya ay hindi naman niya maaaring ayawan. Batid nilang dalawa na sa kanila partikular na nakatingin ang lahat ng taong naroon at wala silang pagpipilian kundi umarteng magkasundo kung nais nilang mailoklok sa pwesto ni Armando. Sa susunod nga, huwag ka nang magpagandang masyado. Kung sa bagay, yun naman nga pala talagang gusto mo. Gusto mo'y palaging nasa sayo ang mata ng lahat? Himutok sa kanya ni Armando habang lulan ng kotse papauwi. Sa lakas ng boses nito, sigurado siyang naririnig sila ng personal driver nito. Mula sa rearview mirror, nakita niyang pasimple lang itong nakatingin sa kanila ni Armando, kaya mas lalong nanliit siya sa hiya. Stop insulting me, Armando. Kung ganito rin lang na lahat ng kilos ko ay may puna ka, ikaw na lang mag-isang pumunta sa mga pagpupulong ng partido ninyo. Huwag mo na akong isama. Inirapan niya ito. Oo nga at pinabilik mo ako sa buhay mo para ibalandra sa eleksyon.
Hindi mo naman kailangan ipamukha sa akin yun araw-araw. Besides, ikaw naman ang nagsabi na I have to look my best. Hindi ito nakakibo. Naisip niya marahil tinamaan ito kahit papaano. Pagdating sa mansyon ng mga Del Rio, ay balik sila sa kanilang totoong estado. Sa guest room ito tumuloy samantalang siya sa silid nilang mag-asawa. Sa sasakyan kanina, habang pauwi, animo na naman ito mabangis na tigre na handa siyang sakmalin anumang oras. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na sana, totoo na lamang ang lahat ng pinakita nito kanina sa mga tao. Na sana, tunay na pinoprotektahan siya nito. Sa unang araw ng kampanya, formal na ipinakilala ni Armando sa isang political rally sa harap ng munisipyo. At naturalmente, isang mamahaling kristal ang turing ni Armando sa kanya ng araw na iyon sa harap ng mga taga San Miguel. Malakas na palakpakan ang maririnig sa bahaging iyon nang umakyat sa malit na entablado si Armando. Patunay na mainit at tinatanggap ng mga tao ang kandidatura nito. Ngunit kapansin-pansin ang karamihan sa mga tumitili at pumapalakpak ay mga babae. Mayor ng bayang iyon. Dalaga, may asawa, matrona mukhang hook sa kakapuhan ng tumatakbong mayor. Kinuha siya nito sa kinaupuan, dinala sa gitna na magpa siya itong ipakilala siya sa mga tao. Muli niya ngang narinig ang palakpakan, ngunit hindi kasing lakas gaya ng kanina itong nagpakilala ng MC. Nagpatianod siya at bahagyang kumaway sa mga tao. Kasama ang iting pilit niyang maging matural. Hindi niya dapat kalimutan ang biri ni Armando. Kailangan na ang makita ng mga tao ay in love na in love sila sa isa't isa. Ni isa'y wala dapat makaalam na may problema silang mag-asawa. Kapag naging mayor ba ako, makakaasa ako sa suporta mo, Melanie? Tanong nito sa kanya sa harap ng almusal, kasama ng ama at ina nito. Ngunit bago pa siya makasagot, muli nitong nagsalita. I doubt it. Umiiling na sabi nito. Knowing you, shopping, spa, salon ang interes mo. Huwag mong pangunahan ang asawa mo, son. Sabi ni Mrs. Del Rio sa anak. Don't mind him, iha. Sabi nito at saka pinisil ang kamay niya. You're crossing the bridge kahit na wala pa naman tayo doon. Huwag kang magsasalita ng tapos. Hintayin mong dumating ang pagkapanalo mo at saka mo tingnan kung anong kaya mong gawin. Sarkastikong sabi niya. Sukat doon, kitang-kita niya ang biglang paggalaw ng mga muscles sa panga ni Armando pero hindi siya nagpa-apekto. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Sa isang linggo may medical mission na gagawin sa barangay Santa Rita. Hindi pwedeng hindi ka sasama. Kailangan ipakita mo sa mga tao na may puso ka para sa kanila. Huwag kang mag-alala at sasama ako. Naka-ismid pa niyang sabi. Naiinis siya dahil kung pangunahan siya nito ay ganoon na lamang. Naalala niyang bigla ang kakambal. Kung nagkataong si Melanie ang kasama ni Armando, siguradong susuko ito sa kakambal niya. Baka nga matalo pa ito dahil sa kaartihan ng kanyang kapatid. Sa style ni Melanie nung kang mapasama ito ni Armando sa mga aktibidad na kailangan itong daluhan, lalo na kung katirikan ng araw. Maaga pa lang maraming nakapila sa maluwag na basketball court ng Santa Rita. Ngayon ang araw ng medical mission ni Armando at hindi niya maintindihan ang sarili pero excited siyang talaga. Sa katunayan, mas nauna pa nga siya nagising kaysa rito kaninang umaga. Nagluto siya ng almusal at tinanan siya nito sa kusina na siya ang gumagawa noon. Maagang maaga, iniyom na siya nito. Ininsulto at sinabing masyado naman daw siyang umaarteng pabibo. Naisip tuloy niya, marahil hindi nilulutuan ni Melanie ng pagkain ng asawa kapag nasa bahay ang mga ito. Hindi siguro nasanay si Armando sa ganong setup, kaya hindi niya masisisi kung ikinagulat ito ang ginagawa niya. Kung sa bagay, wala talaga sa personalidad ni Melanie ang maglalagay sa kusina. May mga naririnig siya sa ilang naging kasambahay ng kakambal na maging ang pagtatanggal ng scrunchie sa buhok nito ay iniaasa pa nito sa iba. Na maging ang pagkakamot at pagsisintas nito ng sapatos ay hindi pa nito magawang mag-isa. Lihim siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit naging ganon si Melanie, samantalang napalaki naman silang mabuti ng kanilang mommy at daddy. Dinisiplina naman sila ng mga ito nung maliit sila, pero sadyang iba talaga ang ugali ng kapatid. Palibhas ay marami ito naging kabarkada noon na ayaw man niyang sabihin pero naging masamang impluensya kay Melanie. Simpleng jeans at red t-shirt na may mukha ni Armando na naka-imprinta roon ang kanyang suot. Bawat araw ng pangangampanya nila nasanay na siya na ganoon ang kanilang uniform. Kahit pa siya bilang si Meredith ay mabibilang sa daliri na nagsuot ng jeans at t-shirt. Madalas kasi nakabestida siya kahit saan magpunta.
Pero since mangangampanya sila, hindi po pwedeng ganon ang kanyang attire. Ayaw niyang pandilata na naman siya ng asawa ng kakambal. Isa pa, mas okay kung naka-jeans siya. Mas okay na attire yun, lalo pat alam niyang di siya masyadong mapagtutuunan ng pansin dahil magiging busy siya. Tatlong malalaking tent ang dinatnan nilang nakatayo sa basketball court. May ilang medical frontliner na nakatoka sa bawat tent na sa pagkakaalam niya ay galing sa iba't ibang barangay. Kahon-kahon ng mga pinamimigay na gamot. Bata, matanda, may sakit at wala ay mabibigyan. May libre pang mga food packs. Nice smile, ha? Sana mapanindigan mo yan hanggang mamaya. Muntik na siyang mapapitlag nang mula sa likod ang umangil na naman na si Armando. Pinakapigil niya ang sarili na umikot ang kanyang eyeballs. Bakit ba daig pa nito ang CCTV cameras? Pakiramdam niya nakasunod sa kanyang galaw ang mga mata nito, kaya nag-uumpisa na siyang mailang. Sa kabila ng pagiging abala nito sa mga residenteng naroon, hindi pa rin talaga ito nawawalan ng time na usisain kung ano ang kanyang ginagawa. Parang humahanap talaga to ng way para sirain ang araw niya. Palagi itong may puna, parang wala na siyang ginawang tama. Don't mind me, please. Maraming taong nakaabang sa'yo. Pagkasabi noon, walang paalam na iniwan niya na ito roon. Tinungo niyang isang tent kung saan kasalukuyang binibigyan ng pangkaraniwang gamot ang mga bata. Tumulong siya sa pamamahagi, gamot sa ubo, lagnat, sipon, ang ilan sa nakita niyang nakapaloob sa mga paper bags. Pagkatapos inaabutan ng mga ito ng tigi-isang kiddie meal ng isang sikat na fast food. Tuwang-tuwa ang mga ito. Napangiti siya na makakita ng isang bata na pagkakuha ng kiddie meal, binigay kagad sa kapatid na karga-karga nito. Paalis na ang mga ito nang tawagin niya. Binigyan niya ng isa pa para sa nag-aalagang ate. Dala marahil ng labis na katuwaan, nayakap pa siya ng mga ito. Hindi niya maintindihan pero kakaibang saya ang dulot sa kanya noon. Sobrang sarap sa pakiramdam na may napapasaya silang mga batang kagaya ng mga ito. Lingid sa kanya nakikita ang lahat ng iyon ni Armando. Nang sumapit ang tanghali, halos bumaha ng pagkain sa isang kulob na tent para sa mga staff. Marami nang naroon pero siya'y naaaliw sa patuloy na pamimigay sa mga bata. Mag-aalauna ng tanghali, naroon pa rin siya dahil marami pang nakapila at patuloy pang dumarating ng mga tao. Magpahinga ka naman daw, sabi nila. Sabi ni Armando na hindi niya nabalayang nakalapit. May dala tong bottled water na binuksan pa para sa kanya. Kinuha niya yon at uminom. Sa tagal ng pagkakatayo niya rito, talagang uhaw na siya. Nararamdaman din niyang tagaktak na ang pawis sa kanyang noo. Pinunasan niya yun ng palad pero sinigundahan niya ni Armando ng panyo na dinukot ito sa bulsa. Ito na ang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Thank you. Awang ang bibig niyang sabi. Totoong nagulat siya sa ginawa nito. Sabihin bang kanina lamang ay para tong babaeng may period sa klase ng init ng ulo. Gusto na nga sana niyang magdiwang eh. Gusto niyang isipin na inaalala naman siya nito kahit papaano. Pero naisip niyang lahat pakitang tao na naman ulit nito sa lahat ng mga taga San Miguel. Siguradong kung sila lamang dalawa ay hahayaan itong mamuti ang mata niya sa gutom. Nakakapagod. Sabi niya para maibsan ang pagkailang na nararamdaman. Masyado mo namang dinidibdib itong ginagawa natin. Anas nito na sapat lamang para dumating sa kanyang pandinig. Ingat na ingat itong may makarinig na iba. Masarap kasi sa pakiramdam na may mga nagpapasaya tayong tao. Ang hirap ipaliwanag pero iba yung fulfillment na nararamdaman ko. Sana nga ikaw maging mayor para marami pang maging ganito. Sabi niya pero bandang huli, natigilan din. Parang gusto niyang mahiya sa sarili. Maging mayor man si Armando, hindi naman siya ang first lady, kung hindi si Melanie. Nang mapansin niyang nakatingin si Armando sa kanya na para bang may nasabi siyang kamangha-mangha ay nag-react siya. Bakit? Duda ka na naman sa sincerity ko? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin naniniwalang may kabutihan ding nakatago sa loob ko? Na sinisikap ko na talagang magbago para patunayan sa'yo na gusto ko talagang isalba ang marriage natin? Matagal bago ito sumagot. Kumain ka na sa loob, ako muna rito. Sa halip sagutin ang mga tanong niya ay tugon ito. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa rin. Mayor kami na ho dyan. Sabay na ho kayo mag-lunch itong si Ma'am Melanie. Anang dalawang barangay officials na lumapit sa kinaroroonan nila. Gaya ng inaasahan, binigyan to ni Armando ng pamatay ng ngiti, kaya ginaya naman niya. Kayo, tapos na ba kayo? Tapos na ho kami. Okay, God. Alam na alam niyo naman, ayoko nagugutom kayo. Biro pa ni Armando sa mga ito.
Pagkaway ginagap nito ang palad niya at giniya siya papasok sa tent na kinaroroonan ng mga pagkain. Pagdating doon, pinaupo siya nito sa isang bakanteng mesa at ito pa ang kumuha ng pagkain para sa kanya. Mabilis itong umalis at bumalik kaagad. Natuwa siya at hindi naman gaanong marami ang kinuha nito. Pero may napansin siya sa laman ng kanyang plato. May ilang pirasong buttered shrimp doon, bagay na hindi niya kinakain. Allergic siya sa hipon. Napupuno ng pantal ang buo niyang katawan kapag kumakain siya noon. Let's eat. I know gutom ka na rin. Tiniis mo lang para maging magandang tingin sa'yo ng mga tao, right? Nanguuyam na naman ang tinig nito pero hindi na lamang niya pinansin. Gutom na siyang talaga at mas gusto na lamang niyang kumain. Inumpisahan niyang galawin ang pagkain sa plato. Inubos niyang lahat ng nilagay nito pero iniwan niya ang shrimp. Kita niyang nangunot ang noo ni Armando dahil doon. Kumakain pa rin to pero sandaling huminto para lang titigan siya. Why don't eat that? Shrimp is your favorite, diba? Takang-taka ang boses nito at hindi niya napigilan mapanunok dahil doon. Kung bakit naman kasi nakalimutan niya. Paborito nga para ng kakambal niya ang hipon. Lumikot ang mata niya nang dahil doon. Nag-isip ng isasagot. Nothing. I just don't want it right now. Sinadya niyang tapangan ng tinig. Nakahinga siya na maluwag nang hindi na ito magtanong. Hanggang kailan magagawang magpanggap ni Meredith bilang si Melanie? Sa kanyang pagpapanggap, may mabuo kaya siyang pag-ibig para kay Armando? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.